Mayroon kang pagkakataon na ihandog ang isang hiyas sa altar. Ang isang espiritu ay maaaring sumanib dito, at may pagkakataon kang makatanggap ng isang random na gantimpala. Sa puntong ito, naalala ng ating bida ang isang legendary chance reward event, isang pambihirang pagkakataon kung saan may tsansa kang makakuha ng isang napakalakas na item. Kung swertehin siya, posible pa siyang makakuha ng isang legendary tier artifact. Narinig ko na ito mula sa isa kong kasamahan dati, isang misteryosong event na paminsan-minsan ay lumilitaw matapos maklear ang isang dungeon. Maging si Wu Sheng ay nagulat. Isa itong napakabihirang pangyayari sa loob ng dungeon. Sobrang swerte mo, napangiti ang ating bida. Ano pero may dahilan kung bakit ako swerte ngayon, inilagay ko ang napakaraming stat points sa luck. Dahil sa mataas niyang luck stat, mga event na mababa lang ang tsansa ay tila nagiging mas madalas mangyari sa kanya. Alam niyang ang gantimpala mula rito ay hindi basta-basta. Nakangiti, inilabas niya ang kanyang dagger, handa na siyang gamitin ang pagkakataong ito at kunin ang anuman ang naghihintay sa kanya. Nahuli niya at napagtanto na sa totoo lang, habang mas matindi ang pagsisikap, mas matamis ang bunga. Dahil dito, nagkaroon siya ng mas malaking motibasyon upang magsikap palalo. Nagdesisyon siyang ilagay ang dagger sa gitna ng altar, batay sa kanyang pakiramdam na dapat niyang gumamit ng kahit man lang isang makapangyarihang kasangkapan sa lugar na ito, isang purple weapon o isang high-grade na kasangkapan, upang mapataas ang tsansa niyang makuha ang isang bagay na mahalaga. Sinabi ng ating bida na sa sandaling ito, ang tanging sandata na mayroon siya ay isang fixed starter level na sandata, dahil nagamit na niya ang lahat ng kanyang mas malalakas na kagamitan noon pa. Hindi rin niya magamit ang anumang sandata na mas mataas sa level 1. Sa puntong ito, napagtanto rin siya na matagal na pala siyang nakatayo sa harap ng isang level 1 na tao, isang tao na nakalaban at napagtagumpayan ang dalawang malalakas na halimaw ng walang anumang malakas na sandata o armor. Wala nang ibang pagpipilian ang ating bida kundi ipasok ang kanyang sandata sa altar. Gayunpaman, umaasa pa rin siya sa kanyang mapanganib na sugal, kung saan inilaan niya ang karamihan sa kanyang mga stat points. Nang mailagay ang level 1 na sandata ng ating bida sa altar, agad itong na-detect, at isang notification ang lumabas. Lumabas ang abiso na ang dagger na kanyang ginamit ay mayroong success rate na 200% na ikinagulat ng ating bida. Hindi niya alam na posible palang magkaroon ng success rate na higit pa sa 100%. Dahil dito, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan, ngunit bago pa sila makapag-react, lumabas ang isa pang notification. Tinanong siya kung gusto niyang gamitin ang command ni Murph na magpapahintulot sa kanya na pagsamahin ang kanyang sandata sa isang Rock Knight core. Sa paggawa nito, ang kanyang kasalukuyang sandata ay magiging isang long sword. Pinili ng ating bida na kumpirmahin ito, at agad nagsimula ang enhancement ng kanyang dagger. Ilang sandali lang, nagsimula nang lumabas ang mga congratulatory notifications. Sa harapan niya, lumitaw ang dalawang legendary grade dual swords. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang pangalan ng mga ito ay trash o basura. Sa kabila ng pangalan nilang tila walang halaga, kitang-kita sa kalidad ng mga espada na hindi ordinaryo ang mga ito. Ang unang espada, isang itim na espada, ay tinawag na trash sword, na may durability na 50 at attack power na 30. Sa kanyang impormasyon, isinulat lamang na ito ay isang legendary trash item, at ang tanging requirement para magamit ito ay level 1. Ang pangalawang espada ay may parehong katangian, bagaman may kaunting pagkakaiba sa hugis nito. Habang hawak ang mga espada, naramdaman ng ating bida ang kanilang lakas at aura, kaya't agad siyang natuwa at sinabi, walang duda, ang mga espadang ito ay perpekto para sa akin. Ngunit sa likuran niya, napangisi si Bushan at natawa, saka sinabi,
ang stats ng dalawang espadang yan ay basurang-basura. Nakakatawa, kahit gaano ka pa kasword, minsan walang kwenta ang makuha mong item. Kahit legendary pa, kung basura naman, sayang lang. Ngunit ngumiti ang ating bida at sumagot, para sa iyo, basura ang mga ito. Pero para sa akin, ang mga ito ang pinaka-perpektong sandata. Mas makikinabang ako sa kanila kaysa sinuman. Habang patuloy na iniinspeksyon ng ating bida ang kanyang nakuha, napakunot-nuusis siya at tinanong, "Sandali lang, seryoso ka? Wala ka pang nakikitang sandata na may magagandang stats? Alam mo ba kung ano ang itsura ng isang god tier na sandata?" Sa saglit na iyon, biglang itinapon ni siya ang isa niyang espada sa erenang may buong lakas. Ang espada ay isang legendary weapon, at ang pagkakabato nito ay may pambihirang bilis at puwersa. Ngunit bago pa ito lumapag, agad itong sinalo ng ating bida gamit ang kanyang special ability at hinigup sa kanyang kamay. Ang dagger sa kanyang kamay ay kusang sumanib sa espadang lumipad. Matapos niyang gamitin ang kanyang salvage ability, bumalik ang espada sa kanyang kamay. Dahil, Frost, ang uri ng kanyang item, maaari niya itong i-salvage kahit kailan at kahit saan. Napangiti ang ating bida at tuwang-tuwang sinabi, "Ano pa bang mas perpekto kaysa sa mga sandatang maaari kong gamitin at i-salvage kahit kailan ko gusto?" Samantala, tahimik lang na nakamasid si Bushan, iniisip kung paano nagagawa ng ating bida na maging malakas gamit ang basurang sandata. Mukhang ito talaga ang kakayahan niya, palakasin ang sarili gamit ang mga sandatang wala ng ibang gustong gumamit, bulong niya sa sarili. Kung ganoon, wala na siyang pangangailangan sa mga god tier na sandata. Sa harapan ko ngayon, isa siyang Diyos ng basura. Sa sandaling iyon, may pumasok na ideya sa isip ng ating bida, kung ang altar ay itinuturing na basura, ng master ng altar, maaari rin ba niya itong i-salvage? Dahil dito, ginamit niya ang kanyang job ability at ini-activate ang kanyang salvage power. Sa isang iglap, gumalaw ang altar at hinigup ito ng kanyang salvage ability. Sa loob lamang ng ilang minuto, matagumpay niyang naisama ang buong altar sa kanyang inventaryo. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang altar card, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang i-summon ang altar kahit kailan at saan niya gusto. Sa labis na kasiyahan, sinabi ng ating bida, "Ang ulat tungkol sa event na ito ay talagang kamangha-mangha. Maaari niyang gamitin ang mga nakuha niya kahit kailan, at mayroon na siyang plano na gamitin ang trick na ito muli kapag nakakuha siya ng mas maraming materyales. Kahit na mabaigo siya sa pag-enhance at masira ang kanyang mga sandata, magagawa niyang i-salvage ang mga ito ng paulit-ulit upang makabuo ng panibagong sandata. Ito ang tunay na benepisyo ng basurang espada. Sa totoo lang, sawa na siya sa paggamit ng mga dagger sa mahabang panahon, kaya ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang ibang sandata. Napansin naman ni siya ang kilos niya at naisip na tila gagamitin na talaga ng ating bida ang dual swords bilang kanyang pangunahing sandata. Kaya't nagbabala siya sa ating bida, ang paggamit ng hindi pamilyar na sandata ng walang tamang pagsasanay ay maaaring humantong sa matinding kawalan. Maaari nitong pabagalin ang iyong bilis at pababain ang accuracy ng iyong mga atake. Karaniwan, pagkatapos mag-class change ang isang tao, nananatili na lang sila sa isang uri ng sandata upang hindi sila mawala ng efficiency. Ginawa niya ang babalang ito para sa ating bida dahil kung papalitan niya bigla ang kanyang sandata, malaki ang magiging epekto nito sa kanyang kasalukuyang stats. Napaisip ang ating bida at binuksan ang kanyang weapon panel upang suriin ang mga epekto nito. Doon lumabas ang isang notification, "Hindi ka pa marunong gumamit ng dual blades. Kung ipipilit mong gamitin ito ngayon, bababa ng 50% ang iyong attack speed at accuracy." Dahil dito, nagtanong ang ating bida sa system,
Paano ako matututo ng skill na ito ng mas mabilis? Sumagot ang system at nagbigay ng opsyon, maaari kang gumamit ng 10 basic points, BP, upang i-unlock ang kakayahang gumamit ng dual weapons. Biglang napaisip ang ating bida. So, hindi lang pala pang-repair ng mga sirang kagamitan ng basic points. Pwede ko rin silang gamitin para i-unlock at i-upgrade ang mga skill ko. Napaka-interesante nito. Habang pinag-aaralan niya ito, napagtanto niya na kaya niyang itaas ang kanyang Sword Mastery grade gamit ang BP. 20 bapi upang maabot ang grade D. 30 bapi upang maabot ang grade C. 40 bapi upang maabot ang grade B. 50 bapi upang maabot ang grade A. Dahil dito, mas lalo siyang na-motivate. Ano pang dahilan para pigilan ko ang sarili ko? Itutudo ko na ito. Agad niyang inilagay ang kanyang mga puntos sa skill, at sunod-sunod na lumabas ang mga notification na nagsasabing umaangat ang kanyang Sword Mastery grade, mula grade D. Si CBA ay umabot na sa grade S at ngayon, hawak ang kanyang mga espada. Ipinaliwanag niya kay Shash na ang kanyang Dusforman shape, mula sa pagiging beginner, ay umabot na rin sa grade S. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, napansin niyang halos maluha na si Shash. Habang patuloy silang naglalakad papunta sa susunod na gate ng hamon, ipinaliwanag ni CBA na hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok. Isang bagong gate ang paparating, kaya kailangan nilang magmadali. Sa likuran nila, biglang sumigaw si Busheng, tinatawag si Muching at sinasabing na pagdesisyonan na niyang sumuko sa laban na ito. Kahit na malakas siya, napagtanto niyang wala siyang magagawa sa sitwasyong ito. Kaya umalis siya at sinabi kay Muching, kung nalaman ko lang na ganito ito kahirap, hindi na sana ako pumasok sa isang base na may ganitong difficulty level. Pero sige, nanalo ka sa round na ito. Wala akong pakialam. Paglabas ko rito, gagamitin ko ang pera ko para magpakasaya sa buhay. Habang palabas na siya, biglang may napansin ang ating bida, isang malakas at nakakakilabot na pulang aura na unti-unting bumabalot sa matibay na gate sa harapan nila. Kasabay nito, dumating ang isang red alert notification, na nagsasabing tumataas ang antas ng panganib at ang battle mode ay magsisimula na. Agad na napagtanto ng ating bida na ang pulang aura na ito ay isang matinding banta. Nang biglang lumakas ang liwanag, agad niyang tinawag si Shash at sinabing, tumabi ka. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Shash, hinawakan ang kanyang kamay, at pilit siyang hinatak palayo mula sa matinding enerhiya na biglang umatake. Ngunit huli na ang lahat. Ilang segundo lang, naputol ang isang kamay ni Kang Sha dahil sa matinding enerhiya ng pag-atake. Kahit na nasilip na ng ating bida ang paparating na panganib, hindi niya tuluyang nailigtas si Shanzi. Nang muling tumingin ang ating bida sa gate sa harapan nila, nakita niya ang isang nakakatakot na pulang enerhiya na patuloy na naiipon sa isang bahagi nito. Isang patibong ito, sigaw niya. Kahit na napakalakas ng depensa ni Shashe, kahit ang Jin Knights ay hindi ito nagawang sirain, pero ngayon, isang pag-atake lang ang nakapagputol ng kamay ni Kang Sha, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Walang tunay na boss sa harapan nila, tanging dalawang alipors lamang, na tila napilitang protektahan ang mga enchanted na harang. Habang nakatayo si Yixing, ramdam niya ang nakapangangilabot na enerhiya na nagmumula sa pulang gate sa harapan niya, isang kakaibang puwersang tila gustong lamunin ang lahat. Kasabay nito, nagsimulang lumakas palalo ang kapangyarihang naiipon sa loob ng pulang bilog, at ang magical attack ay lumaki ng lumaki, naging isang napakalaking halimaw na pag-atake na dumiretso sa ating bida. Alam ng ating bida na kahit ang pinakamahinang sagi lamang ng atakeng ito ay kayang putulin ang kamay ni Shanzi, kaya kung matamaan siya ng buo, siguradong patay siya. Upang harangin ang napakalakas na atakeng iyon, ginamit niya ang dalawang legend grade twin swords niya,
mga sandatang may pambihirang tibay. Pinagsama niya ang lahat ng lakas niya at pinutol ang Crimson Energy Arc sa gitna, dahilan upang magkalamat ito at hindi na siya matamaan. Subalit nang tumingin siya sa harapan, mas lalo niyang naramdaman ang mas matinding aura mula sa gate, hindi ito simpleng enerhiya lamang. May isang nilalang sa loob. Dinag niya ang mabibigat na yabag papalapit. At sa sumunod na sandali, isang malaking nilalang ang lumabas sa gate. May hawak itong mahabang sibat, at ang isang mata nito ay nagliliwanag sa nakakapanindig balahibong pulang liwanag. Napagtanto ng ating bida na isang Dark Elf King ang kaharap niya, the Master. Sa harap niya, lumitaw ang notification tungkol sa kakayahan ng halimaw. Gravity Control, Immunity Control, Thorned Anti-Magic Strike, Soul Hunt, Tidal Lock, mga kakayahang hindi pa niya nakita o narinig noon. Isa lang ang sigurado si Yixing, lahat ng halimaw na nakalaban niya noon, kahit pagsamasamahin pa, ay hindi aabot sa antas ng halimaw na ito. Ito ang pinakamalupit na kalaban na nakaharap niya. Sa matinding takot at sakit ng sugat niya, napagtanto ni Shanzi na walang paraan para makatakas sa halimaw na ito. Pinutol na nga nito ang kamay niya ng ganoon lang kadali. Sa takot, nagsimula siyang tumakbo papunta sa exit gate, ngunit sa isang hakbang lamang ng halimaw, nakalagpas na ito sa ating bida at nasa harapan na ni Shanzi. Bago pa nito mapatay si Shanzi, mabilis na ginamit ng ating bida ang kanyang death skull technique, pinaigting ang bilis niya habang iniisip niya. Ang sikreto ng bilis ay nasa kagustuhan kung buhayin ang aking mga espada. Hawak ang kanyang twin swords, humanda siya sa pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. At kaya ngayon, mas mabilis at mas mapanganib pa ako kaysa sa isang punyal, kaya ko nang akitin ang atensyon niya sa pamamagitan ng aking mga pag-atake. Pero bago pa mangyari iyon, muntik nang tamaan si Dam Astre ng isang malakas na pag-atake. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan at ipinatong ang kanyang mga espada ng magkakrus upang harangin ang malakas na suntok ng boss gamit ang kanyang long spot. Kasabay nito, ginamit niya ang double slash upang itulak pabalik ang kalaban. Hinahamon ito at sinasabi na kung gusto nitong magalit sa kahit sino, dapat sa kanya ibuhos ang galit nito. Dumating ang isang notification na nagsasabing hindi tumalab ang anumang damage kay Dam Astre dahil kasalukuyan siyang nasa tidal lock state. Ibig sabihin, kung sino man ang target ng kanyang aggro effect, tanging ang target na iyon lamang ang makakadama ng kanyang atake. Hanggat nakatutok ang kanyang atensyon kay Pu Shanzi, anumang pag-atake ni Qin ay walang epekto rito. Ngunit sa kaso ni Qin, hindi ganoon ang sitwasyon, itinapon siya ni Dam Astre sa lupa at sinimulang tumakas. Nakita ito ni Pu Shanzi at mabilis na bumangon, litong-lito. Ano ba itong kalbaryong pinasok ko? Tanong niya sa sarili. Ang boss monster na ito ay hindi lang basta malakas, hindi pa rin siya nagawang sugatan kahit isang beses. Alam niyang upang matalo ang halimaw na ito, kailangan niyang maging target nito bago pa sila makahanap ng paraan upang pabagsakin ito. Dahil dito, hindi si Chinggis tumatakbo upang iligtas ang sarili kundi upang makuha ang pansin ng boss. Dahil kung hindi, si Demot mismo ang tatapos sa kanila. Sa isang iglap, lumipad siya sa ere at lumundag pababa patungo kay Master Pu Shanzi, pinalibot ang kanyang long spot at buong lakas na hinato ito pababa. Ang resulta, napunit sa gitna si Pu Shanzi, parang mantikilyang hiniwa ng isang matalim na kutsilyo. Ngunit sa labas ng base gate, nakaupo ang dalawang gwardyang itinalaga ng instructor upang magbantay. Matapos mamatay ni Pu Shanzi sa loob, tumingin sila sa direksyon ng gate at nakatanggap ng isang alerto, isa na lang ang natitirang buhay sa loob. Tiningnan ng isang gwardya ang isa pa at sinabi, "Tingnan mo, may lumalabas na life signal mula sa loob." Ibig sabihin, may isang taong namatay na sa loob.
Sumagot ang isa pang gwardya, ang ibig mong sabihin, tapos na ang laban. Sa tingin ko, sigurado akong iyon ang hambog na level 1 player na nagyayabang na siya ang magiging adventurer. Akala ko ang base na ito ay para sa mga manlalarong may level 1,130 pataas. At higit pa roon, para sa mga legend level na klase. Kaya hindi nakapagtataka kung ang level 1 na iyon ay hindi tatagal dito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero swerte lang talaga siya noong una. Sa pagpasok niya sa base, natagpuan niya ang isang legendary creature. Kapag dumating na ang hunter team mula sa headquarters, sila na ang bahala sa nilalang na iyon. At saka, mukhang mayaman din ang natitirang tao sa loob. Pwede tayong maningil ng bayad para sa kanyang kaligtasan, hindi ba? Ngumiti ang isa pang gwardya at sinabing, legendary creatures ay nagdadrop ng legendary runes. Sino ba ang hindi gugustuhin ang ganoong gantimpala? Ang kailangan lang nating gawin ay hintayin ang mga tauhan mula sa headquarters. Sa huli, tayo pa rin ang makikinabang. Samantala, sa loob ng base, lumabas ang isang notification, nakapatay na naman si Juan. Dahil sa kanyang death drain skill, ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Ramdam ng ating bida ang nagbabagong aura nito, mas naging nakakatakot ang taong nasa harapan niya. Mula sa kanyang malagim na gaze, sa wakas ay tumuon ang atensyon nito sa ating bida. Dahil napatay na nito si Musashi, ang focus lock nito ay lumipat na sa ating bida. Isang notification ang lumabas. Monster has chosen Yeking as its enemy. Mula sa ngiti ng ating bida, naisip niya, may isang namatay, pero hindi ko pa masasabi kung para ba ito sa kabutihan o sa kasamaan. Dahil ngayon, ang aggro ni Demot ay nakalock na sa akin. Mas magiging mahirap pa itong harapin. Pero kahit papaano, kaya ko nang magdulot ng damage. Tumingin siya sa bangkay ni Musashi. Sa kabila ng lahat, humingi siya ng tawad. Kahit hindi siya natulungan nito noong nabubuhay pa, kahit papaano, may silbi pa rin ito sa kanya ngayon. Ginamit niya ang kanyang scavenge skill sa bangkay ni Musashi. Mula sa lupa, lumitaw ang mga kamay ng mga demonyo at hinatak ito papunta sa isang mahiwagang skull. Napatingin ang boss monster sa pangyayari. Halatang nagtataka ito, ano nga ba ang ginagawa ng ating bida? Maya-maya pa, naglabasan ang mga notification. Dagdag 200 sword proficiency. Acquired, world-bound / Acquired, meteor strike. Ang lupat. Napangiti ang ating bida. Hindi lang ako natuto ng bagong mga espada techniques, parang lumakas din ako sa bilis ng panahon. Dagdag pa, may ilang magagandang skills akong nakuha para sa scheduled building sports. Lahat ng ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin. Buong tapang niyang tiningnan ang boss monster. Sa galit, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mga espada. Habang inaayos ang kanyang sarili sa posisyong panglaban, tinawag niya si Damar at hinamon ito. Ilang saglit lang, si Damashad ay tahimik lamang na nakatitig sa kanya. Para bang nagtataka ito sa kakaibang kilos ng ating bida, isang bagay na hindi pa nito nakita sa sinuman noon.